Isang buhay, apat na bala, sigaw ay katarungan para kay Karen Suryo. Kailan titigil ang karahasan sa mga kababaihan? Walang lakas, walang laban, kundi ang tuminig lamang. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang babae na nagmahal, nagtiwala sa maling tao. Sa isang lungsod na hindi natutulog, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan, ilaw ng mga poste at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. May isang kwento ng takot, isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa karahasan, at isang buhay na tuluyang naputol. Ito ang kwento ni Karen Suryo. Isinilang noong February 1, 2001. Si Karen ay isang simpleng babae, may pangarap, may mga plano sa buhay at higit sa lahat, isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Hindi siya perpekto, pero tulad ng karamihan, ang nais lang niya ay mamuhay ng payapa at magmahal at mahalin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang lihim na unti-unting bumabalot sa kanya araw-araw. Takot. Ayon sa mga ulat, si Karen ay matagal nang nakakatanggap ng mga pagbabanta mula sa lalaking minsan niyang minahal. Ang itinuturong sospek na si Edmar Colarte alias Nonoy o Nonex Prime. Sa simula, maaaring akala niya ay lilipas din ito, na baka galit lang, na baka magbabago pa. Pero habang tumatagal, ang mga salita ay naging mas mabigat, mas madilim, at mas mapanganib. Hanggang sa dumating ang punto na napagtanto niya, kailangan na niyang kumawala. Hindi na ito pag-ibig, isa na itong panganib. At tulad ng maraming kababaihan na pilit lumalaban para sa kanilang kalayaan, pinili ni Karen ang sarili niya. Pinili niyang tapusin ang relasyong unti-unting sumisira sa kanya. Pero hindi lahat ng paghihiwalay ay tahimik. May mga taong hindi marunong tumanggap ng kasawian. May mga pusong kapag nasaktan nagiging marahas. March 22, 2026. Bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hustisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga unang impormasyon, sa Tondo, Manila, naganap ang isang insidente. Isang gabing tila ordinaryo pero magiging huling gabi na pala ni Karen. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng katahimikan na paminsan-minsan ay binasag ng ingay ng paligid, doon siya hinarap ng kanyang kinakatakutan. Sinasabing lasing ang sospek noong mga oras na iyon, at sa estado ng isang taong wala sa tamang pag-iisip, mas lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Hindi na ito usapan, hindi na ito pagtatalo. Sa isang iglap, sumiklab ang karahasan. Isang putok, sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa umabot sa apat. Apat na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. 4 na beses na walang awa at 4 na beses na tuluyang kumitil sa buhay ni Karen. Sa mga sandaling iyon, wala siyang laban, wala siyang pagkakataong tumakas, at wala siyang pagkakataong mabuhay. Sa isang iglap, ang isang ina, ang isang anak, ang isang babaeng may pangarap at naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ngunit ang kwento ay hindi natapos sa kanyang pagpanaw dahil may naiwan siya, isang bata, isang musmus, isang inosenteng kaluluwa na ngayon ay kailangang harapin ang mundo na wala ang kanyang ina. Isang batang hindi na muling maririnig ang boses ng kanyang ina. Isang batang hindi na muling maririnig at mararamdaman ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang ina. Hindi na muling mayayakap, hindi na muling matatawag sa tuwing siya ay natatakot. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng kwento dahil ang krimen hindi lang kumitil ng isang buhay, kundi sumira ng isang pamilya, ng isang kinabukasan. At hanggang ngayon, patuloy ang panawagan ng hustisya. Nasaan na ang sospek? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli? At gaano pa katagal bago mabigyan ng katarungan ang buhay ng nawala?
kwento ni Karen ay hindi lang kwento ng isang babae. Isa itong babala sa lahat, na ang mga pagbabanta ay hindi dapat binabaliwala, na ang karahasan ay hindi nagsisimula sa pisikal, kundi sa mga salita, sa pananakot at sa pagkontrol. At higit sa lahat, na ang pag-alis sa isang mapanganib na relasyon ay hindi kahinaan, kundi katapangan. Sa bawat pagbabahagi ng kwentong ito, naway magsilbi itong paalala. Mag-ingat tayo, maging mapagmatsyag at huwag manahimik kapag may nakikitang mali. Para kay Karen, para sa kanyang anak at para sa lahat ng biktima ng karahasan. Masakit at nakakagalit ang ganitong klase ng pangyayari. Malinaw na isa na naman itong halimbawa ng karahasang nag-uugat sa selos, kontrol at hindi pagtanggap ng hiwalayan. Mga bagay na paulit-ulit na naging dahilan ng trahedya. Ang pinakatumatama dito ay hindi lang ang pagkawala ni Karen bilang isang tao, kundi bilang isang ina. May batang naiwan na habang buhay dadalhin ang sakit ng pagkawala. At iyon ang bahagi na hindi kailanman maibabalik kahit pa makamit ang hustisya. Para sa akin, may ilang mahalagang bagay na dapat pagtuunan. Hindi dapat minamaliit ang pagbabanta. Kadalasan, nagsisimula ito sa salita, pananakot, pagbabanta, emotional manipulation hanggang sa unti-unting lumala. Kapag may ganito ng senyales, seryosohin agad at humingi ng tulong. Delikado ang hindi makatanggap ng hiwalayan. Hindi pag-ibig ang pananakit o pananakot. Kapag ang isang tao ay nananakot o nagiging marahas dahil iiwan siya, malinaw na panganib siya, hindi partner. Kailangan ng mas mabilis na aksyon sa ganitong sitwasyon. Kung may naunang pagbabanta, sana ay may paraan na agad itong naagapan sa barangay, pulisya o sa mga malawak na proteksyon para sa biktima. Pananagutan ng hustisya. Kung may sala, dapat managot, hindi lang para kay Karen, kundi para magsilbing babala na hindi dapat palampasin ang ganitong krimen. Sa huli, hindi lang ito kwento ng isang tao. Paalala ito sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nananakot at lalong hindi kumikitil ng buhay. Kung may isang aral man dito, ito yon. Mas mabuting umalis ng maaga at magsalita kaysa manatili sa tahimik na panganib. At para kay Karen, naway makamit niya ang hustisyang nararapat. At sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi na maibabalik ang buhay na nawala. Hindi na maibabalik ang mga pangarap na tuluyan ng naputol. Hindi na maibabalik ang isang ina na sana'y patuloy pang nagmamahal at lumalaban para sa kanyang anak. Si Karen ay isa lang pangalan sa balita. Isa siyang babaeng may pangarap, isang anak na minahal ng kanyang pamilya, at isang ina na ang tanging hangat ay isang katahimikan at ligtas na buhay. Ngunit sa isang iglap, lahat ng yon ay nawala. Ang mas masakit, may batang naiwan, isang batang habang buhay magtatanong kung bakit nawala ang kanyang ina. Isang batang kailangang lumaking dala ang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Kaya sa bawat taong makaririnig ng kwentong ito, huwag natin itong kalimutan. Huwag natin itong gawing isa sa mga balita na lilipas lang. Ibahagi natin ang kwento ni Karen, ipanawagan natin ang hustisya at maging babala ito sa lahat na ang karahasan ay hindi dapat pinapalampas. Para kay Karen, para sa kanyang anak, para sa lahat ng biktima ng karahasan. Ito ang inyong pakinggan, isang kwento ng buhay, pagkawala at pag-asa na sana'y hindi na mauulit pa. Mag-ingat po tayong lahat at huwag nating kalilimutang ang hustisya ay para sa lahat na biktima, ay dapat na makamit at makamtan. Para sa taong pumaslang kay Karen, sana'y sumuko ka na, ibigay mo ang nararapat na katarungan para sa babaeng iyong minsang minahal.